Incenso candle for cleansing, sobrang daming magandang reviews. Unang hawak pa lang nila, naramdaman kagad yung karga ng candle. Kaya wag na kayong magulat kung trending yan at maraming sold. Pero mga kabayan, mas palakasin natin ang bisa ng candle. Para sa mga nakabili na, pwede nyo akong i-message para makuha ang orasyon ng ating incenso candle for cleansing. Take note mga kabayan, may bisa na yan. Nabasbasa na, pwedeng sindihan na lang, gagana na yan eh. Pero para sa mga gusto ang proseso ng ritual, narito ang orasyon at proseso. Pero bago yun, wait mga kabayan ha. Paulit-ulit na ako eh. Marami kasing hindi nakakaintindi. Unscented ito mga kabayan. Walang amoy. Yan ang ginawang candle ng Likha Merchandise. Tinanggal natin ang sobrang kapal na usok at matapang na amoy. Pero epektibo pa rin ang cleansing sa buong lugar dahil sa mahabang proseso ng pagbabasbas. Etong proseso, banggitin ang dasal sa harapan ng kandila, pagkatapos ihipa ng 3 beses ang kandila bago sindihan gamit ang posporo. Gawin ito sa umaga at gabi, magandang hayaang nakasindi ang kandila sa loob ng 3 to 15 minutes. Mainam sa altar o sa pinakamabigat na presensya ng tahanan, doon sindihan ang kandila. Ito ang orasyon. Alab na naglilinis, apoy na nagbibigay init, at liwanag na nagtatanggal ng kadiliman. Pagkatapos banggitin ang salita na yan mga kabayan, isunod ang 6 na salita. Kasama yan mga kabayan kapag dumating na sa inyo ang incenso candle, and take note, gumagana lang ang orasyon sa mga kandilang nabasbasan. Kung interesado kayo, isearch lang Incenso Candle for Cleansing, Likha Merchandise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Joel. Taong 1998, Butuan. Isang buwan pa lang ang nakalipas. Napapansin ni Joel ang kakaibang kilos ng ama. Kanina lang habang pauwi matapos ang palihim na pagsasanay, nakita niya itong merong kausap na nilalang. Hindi lang basta pag-uusap dahil meron itong ibinigay na kaagad tinanggap. Ilang beses niya nang nasaksihan ang ganitong tagpo, subalit hindi maintindihan kung ano ang dahilan. Sa tuwing magtatanong naman ay umiiwas ito sa kanya. Mabuti naman po nandito na kayo, tay. Pasado 1:00 na ng madaling araw ah. Saan kayo galing? Huwag ka nang magtanong, Joel. Kapala, sa susunod na mga araw sa kubo muna ako mamamalagi. Kinakailangan kong bantayan ang taniman dahil nagsimula na namang kumilos ang mga kawatan. Marami ng mais ang nawala sa atin. Ayos lang naman siguro sa'yo na ikaw na lang ang mag-isa dito. Napabuntong hininga si Joel. Ito na naman ang ginawa ng kanyang ama. Umiwas sa dapat pag-usapan. Ayoko po sanang mangialam, tay. Pero nakakabahala na ang ginagawa nyo. Ilang ulit ka nang nakikipagkita sa aswang eh. Saka ano yung inabot sa'yo? Balak mo bang magpahawa sa kanila? Ikaw na rin ang nagsabi na madaling araw na. Bakit hindi ka magpahinga? Mauna na ako. Kumuha lang ako ng tubig at kape. Doon na ako sa kubo magpapahinga. Wika nito at kaagad nang lumabas. Pabalibag na sinarado ang pintuan. Hindi na nagulat si Joel. Ganito na ang kanyang ama. Nagagalit sa tuwing itatanong ang bagay na yon. Lumipas ang 1 linggo. Nakampante si Joel dahil hindi na lumalabas ang ama. Nasa kubo lang ito at nagbabantay sa pananim na mais. Ngunit kahit ganun, hindi niya maiwasang mapaisip kung talagang tapos na ba ang pakikipagtagpo nito sa aswang o sadyang may nangyayari na sa magulang. O Joel, andyan ka pala. Halika dito. Sabayan mo kung magagahan. Wika ni Tatay Makoy na nasa kabilang dulo ng taniman. Lumapit siya at tinulungan itong maganda ng mesa. Mabuti na lang at naisipan ko maganda ng talong. O ito, may pang-ulam na tayo ha.
Kunin mo ang suka doon sa loob. May sili din doon sa buslo. Tumalima si Joel pero nababagabag sa kilos ng ama. Masayahin ito at punong-puno ng enerhiya. Maaliwalas ang muka. Taliwas sa reaksyong palagi niyang nakikita. Hindi ito palangiti pero ngayon nakuha ng tumawa. Pinagmasdan niya si Tatay Makoy hanggang sa natapos ang kanilang agahan. Nanibago siya dahil sa pag-uugali nito. Tay, ayos lang po ba kayo? Parang nanalo ka ng malaking halaga. Ang lawak pa ng ngiti mo, abot tenga. Hindi pa sa nanalo sa isang sugal, Joel. Kung alam mo lang ang dahilan ng aking kasiyahan, nako, pati ikaw matutuwa rin. Wika ni Tatay Makoy. Ngunit nang sagutin ang tanong nito, hindi na nag-abalang magsalita. Nagpaalam na lang din si Joel dahil meron pang pagsasanay na dapat daluan. Si Joel ay 23 anyos. Pamangkin ng isang manggagamot na ngayon ay nagsisilbing kanyang guro sa pagsasanay upang maging ganap na manunugis ng aswang. Si Tio Romulo, kapatid ng ina. 6 na buwan nila itong palihim na ginagawa. Ang binata na mismo ang lumapit para magpaturo. Hindi naman pinagkaitan dahil para sa manggagamot. Mas mainam ang ganito dahil nadadagdagan ang tagapuksa ng mga nilalang. Pagdating ni Joel sa tahanan ng Chewin, kaagad siyang sinalubong ng ina na paika-ikang naglalakad. Tinulungan niya itong makabalik sa pagkakaupo. Ang karamdaman ng ina ang nag-uudyok sa kanya na matuto ng lihim na karunungan dahil may aswang na nagkasala rito. Sisingilin upang makaganti. 1 taon na ang nakalipas. Nung magsimulang indahin ng ina ang pananakit ng tuhod, akala niya ng una ay normal na sakit lamang. Pero habang tumatagal, kakaiba na ang sintomas na pinapakita. Mabuti na lamang, nandyan ang Chewy na manggagamot subalit sa sandaling humingi sila ng tulong. Hindi na ito kinilala ng kanyang ama. Magkaaway kasi ang dalawa dahil lamang sa isang pagkakamali na dapat si Tatay Makoy ang sisihin. Pero binaliktad at si Tio Romulo ang pinalabas na makasalanan. Ito ang nag-ugat para ituring na kaaway ang isa't isa. At dahil hindi na kinilala ng ama ang ina, sa Chewy na lamang ito nakituloy na maluwag namang tinanggap. Nay, hindi niyo na po kailangan tumayo para salubungin ako. Ako po mismo ang lalapit sa inyo. Kumusta kayo? Mabuti naman ang pakiramdam ko, anak. May pagkakataon lang na sumasakit ang aking tuhod, pero hindi na kagaya ng dati. Nga pala, kamusta ang ama mo? Huwag niyo na hong intindihin si tatay. Sa ngayon, meron siyang ginagawa. Pero inaalam ko pa kung ano talaga eh. Huwag kayo mag-alala, Nay. Akong bahala sa kanya. Si Tio Romulo po nasan? Nasa likod nag-iiyaw ng manok at isda para sa tanghalian. Mas mabuti pang puntahan mo at tulungan. Marami kasi siyang hinanda eh. Kaarawan niya kasi ngayon. Dali-daling nagtungo sa likod ng bahay si Joel. Naabutan doon ang Chewin. Naabala sa pag-iiyaw ng isda. Nilapitan niya ito at binati. Maligayang kaarawan, Tiyo. Panibagong taon ng buhay. Nadagdagan na naman po ang edad pero parang mas bumabata pa yung itsura niya. Wika ni Joel. Tanghaling tapat. Bubungad yung pambobola mo. Ganun talaga ang buhay na mga gwapo. Imbis na tumanda, mas bumabata sa paglipas ng panahon. O ito, pakitapos. Masyado nang mainit yung kamay ko, kakaihaw eh. Nga ho pala, Tiyo. Kumusta po ang karamdaman ni nanay? Natanggal na ho ba sa katawan niya ang sumpa? Kaninang umaga sinuri ko siya. Wala na ang sumpa. Pero ipagpapatuloy ko pa rin ang gamutan hanggang sa katapusan ng buwan para makasigurado tayo. Ikaw ba? Kumusta ang kondisyon ng katawan? Magsasanay tayo mamaya at kapag pwede na, may ibibigay ako sa'yo.
Maayos naman ho yung kondisyon ng katawan ko, Tiyo. Parang kaunti na lang kaya ko nang lumaban. Ano po pala yung ibibigay nyo? Malalaman mo mamaya. Ituon mo muna ang iyong pansin sa iniyaw. Nasusunog na eh. Mauna na akong pumasok sa loob para maiyanda nga pag. Baka nagugutom na ang nanay mo. Puno ng kasiyahan ang pagsasalong naganap sa tahanan. Hindi muna tumanggap ng pasyente upang mabigyan ng oras ang araw ng kapanganakan. Pero sa kalagitnaan, nabulabog ng ingay mula sa labas. Ang bakod na kawayan ay binangga ng nakawalang kalabaw. Nang mapagtantong alaga ito ni Tatay Makoy, nagmamadaling lumabas si Joel para habulin ang nawawalang hayop. Tumulong na rin si Tio Romulo dahil masyadong agresibo at malaking bahagi ng bakod ang nasira na. Maging ang pananim ng saging sa gilid ay natumba. Niluwagan yata ni Tatay Makoy ang tali nito. Nakawala tuloy. Agresibo pa naman ang isang to. Nasaan ba ang tatay mo? Ngayong linggo 3 beses nang nakawala ang kalabaw niya. Wala ba nagbabantay? Siya lang po ang nag-aalaga sa mga kalabaw namin. 2 to eh. Ang isa maliit pa kaya nasa kulungan. Ito ang ginagamit sa pag-aararo. Ewan, matibay naman sana ang lubid pero nagawa pa ring makawala. Ay nako, siguradong may ginagawang ibang bagay si tatay. Kaya ganyan ang nangyayari sa mga alaga namin. Yung ba yung sinasabi mong pakikipagkita niya sa aswang? Hindi mo ba naitanong sa kanya kung anong ginagawa nila? Bago makasagot si Joel, napalingon sila sa biglaang pagsulpot ni Tatay Makoy. Galit na galit. Hawak ang itak at dinuduro sa kanila. Hoy! Wala kang karapatan na magtanong sa kung anong ginagawa ko sa buhay. Ang kapal ng mukha mong mangyalam ah. Sino ka ba sa inakala mo ha? Bitawan mo nga yung kalabaw ko. Tatay naman, wala namang masama sa pagtatanong ah. Nagagalit ka kagad, parang yun lang eh. O ito na ang kalabaw mo. Niluwagan na naman siguro yung tali kaya nakawala yan. Si Joel na mismo ang nag-abot ng tali ng kalabaw sama. Pagkatapos ay bumalik sa pagkakatabi sa chewin. Sa simpleng kilos na ito, nadagdagan ang galit ni Tatay Makoy. Ganyan. Magkampihan kayo. Pagkaisaan nyo kung dalawa, kung diyan kayo masaya. Tay, ano bang problema nyo? Hindi naman kayo inaano ah. Lasing po ba kayo kaya nagiinit yung ulo nyo ng ganyan? Sumasabay pa sa tirik na araw oh. Umuwi na lang po kayo, wag na kayo manggulo. Pati ikaw Joel, dumidikit ka na sa chewin mong yan. Ano? Sa kanya ka nagtitiwala. Katulad ka lang ng iyong ina. Bakit ba ang hilig yung magtiwala sa isang mapagkunwari? Manggagamot ko no, pero magkukulam naman. Kung tungkol sa nakaraan ng usapan, Makoy, mas mabuting wag mo nang halungkatin pa. Alam natin pareho kung sino ang may mali ng sandaling iyon. Huwag mo kong subukan. Konti na lang ang pasensya ko sa'yo. Huwag mong ubusin. O bakit parang nanggigigil ka? Halika dito, ipakita mo ang tunay mong kulay. Hindi yung nagmamalinis ka. Dahil ang totoo, may timang budhi mo. Napabuntong hininga na lamang si Tio Romulo. Kahit gaano pa kalaki ang kanyang galit kay Tatay Makoy, hindi niya magawang patulan dahil nag-aalala sa kapatid at sa pamangkin. Marahan siyang tumalikod at bumalik sa loob ng bahay. Nagpatuloy sa pagkain. Tignan mo na, duwag ka. Kung sa bagay, wala ka namang laban sa akin eh. Naturingan ka manggagamot. Titiklop lang naman sa isang ordinaryong taong kagaya ko. Tay, tama na ho yan. Kung ano-anong sinasabi niyo, maya naman kayo. Hindi natin ba ito? Bakit ba? Sa tingin mo ginusto ko magpunta sa lugar na to. Napadpad ako dito dahil hinahanap ko ang kalabaw. Nasa Katinuan pa ako para sadyain ang bahay na ito. Ikaw naman,
Umuwi ka na. Kung gusto mong meron ka pang ama na mauuyan sa tahanan. Napailing na lamang si Joel sa inasta ng ama. Hindi makapaniwala sa biglaang pagbago ng ugali. Kanina ay masaya at magaan kung makitungo. Ngayon ay parang bulkan na sumabog. Pagsapit ng hapon, nagtungo na sila sa lugar na kanilang pinagsasanayan. Mano-manong laban ang naganap sa pagitan ni Joel at ng Chewin. Susubukin nila ngayon ang kanyang lakas, liksi at konsentrasyon. Habang naglalaban, hindi maiwasang matuwa ni Tio Ramulo dahil sa determinasyong ipinapakita ng pamangkin. Hindi niya akalain, makalipas ang ilang buwang dahan-dahang pagsasanay, handa na ito ngayon. Matapos ang mahigit 2 oras na walang tigil ng pagpapalitan ng lakas, nagpahinga muna sila. Parehong hinihingal. Kagad lumaklak ng tubig dahil sa pagkauhaw. Tagaktak ang pawis. Bagyang nanginginig ang katawan. Hanggang dito na lang ang pagsasanay natin, Joel. Bukas na bukas, papahintulutan na kita na gawin ang iyong misyon. Talaga po ba? Kung gano'n, numanda sa akin ang aswang na yan. Matitikman niya ang inipon kong galit sa loob ng ilang buwan. Sa wakas, may pagiganti ko na si nanay. Halika na, malapit nang dumilim. Umuwi na tayo dahil may ibibigay pa ako sa iyo. Nakangiting sumunod si Joel sa Chewin. Hindi niya alam kung ano ang ibibigay nito. Pero labis na tuwa ang naramdaman. Wala siyang inasahan na matatanggap pagkatapos ng pagsasanay dahil ang gusto lamang ay maianda ang sarili sa pinaplanong paniningil sa nilalang na nagkasala sa kanyang ina. Pagdating ng tahanan, kagad niyang pinapasok si Tio Romulo sa kwarto. Hindi pa nakapagsalita ay kagad na inabutan ng maliit na kahon. Nagtatakang binuksan niya at bumungad ang isang kwintas. Merong nakalambitin na trianggulo. May nakaukit na isang mata sa gitna. May letra ng mga simbolo sa bawat gilid. Naman ako pa yan sa mga ninuno. Matagal ko nang tinago dahil panggagamot na lang ang nakatalaga sa aking kapalaran. Ngayong nandito ka, handa ka na. Punong-puno ng determinasyon ng sarili. Ipinagkakalob ko sa iyo ang medalyon. Suotin mo! At siya na ang bahalang promotekta sa iyo laban sa anumang kasamaan, sa tao man o iba't ibang uri ng nilalang. Hindi maitago ni Joel ang tuwa habang tinitignan ang kwintas. Kagad niya itong isinuot. Ilang sandali pa'y may naramdamang enerhiya mula dito. Naubusan siya ng salita para magpasalamat. Niyakap na lamang ang Chewin. Hindi lang yan ang ipagkakalob ko. Nagpagawa ko ng patalim para sa pisikal na atake. May tangan ka at merong panlaban na tatapos sa hininga ng makakalaban. Itong itak, matalim at isang saksak lang, kaya mo nang ikamatay. Nilagyan ng orasyon at binasbasan. Ikaw na mag-aalaga nito simula ngayon. Handa na ho ako, Tio. Ngayon na kumpleto na ang kargada. Sisiguraduhin ko. Wala nang kawala ang nilalang na yun sa oras na mahanap ko siya. Kahit sa amang sulok magtago ang hayop na yan, gagalugarin ko, mapugutan lang siya ng ulo. Wika ni Joel. Pagkatapos silang maghapunan, nagpaalam si Joel na uuwi na sa ama. Hindi siya pwedeng matulog sa tahanan ng Chewin dahil paniguradong susugod ito. Kaya naman umiwas na lang sa gulo. Joel anak, sigurado ka ba sa napagkasunduan nyo ng Tio Romulo mo? Anak, magaling na ako ha. Huwag mo nang isipin yung nangyari noon. Nay, hindi ho pwede. Malaki ang kasalanan ng aswang na yun sa atin.
Kamuntikan pa kayong maging halimaw. Hindi pwedeng baliwalain ang ganung bagay. Alam kong hindi mabuting gawain ng paghihiganti. Pero wala naman pong masama kung gusto lang nating ibalik sa kanya ang ginawa sa inyo, hindi po ba? Huwag po kayo mag-alala. Sagot ako ni Tio. Hindi niya ako papabayaan. Gayon din ako sa aking sarili. Mauna na po ako dahil baka hinahanap na ako ni Tatay Makoy. Magpahinga na po kayo. Habang binabaybay ang kahabaan ng daan, hindi na siya nagdala ng sulo dahil maliwanag naman ang buwan. Hawak-hawak pa ang medalyon habang nakangiti. Hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala sa binigay ng chewin. Pagliko niya sa gawing kanan, napawi ang pagkakangiti. Matapos maramdaman ang malakas na enerhiyang tangan, nag-iinit ang medalyon. Nagiging maalinsangan ang lugar. May banta ng panganib, pero wala sa kanyang isipan ang tumakbo. Sa halip ay hinanap ang pinagmulan ng kakaibang pakiramdam. Lumiko siya, sumuot sa kakawyan. Hindi na nagulat nang makita ang tatay na nakikipag-usap sa aswang. Subalit nadagdagan ng kaalaman tungkol sa presensya ng nilalang. Ganito pala ang reaksyon ng medalyon kapag merong aswang sa malapit. Ayos to. Madali kong matutunto ng animal. Pero uunahin ko muna yung kalokohan ni tatay. Wika ni Joel habang minamanmanan sa hindi kalayuan ang ama at ang aswang. Batay sa itsura ng nilalang, sa kabila ng nakakakilabot na itsura, makikilala pa rin na isa itong matandang babae. May kung anong inuusal dahil bumubuka ang bibig. Si Tatay Makoy naman, tumatawa habang tinitignan ang laman ng inaabot na supot. Basang-basa ito. Tumutulo pa ang katas. Pagkatapos mag-usal ng aswang, naganda na ito sa pag-alis, pero kinausap pa ng kanyang ama. Kailan ba ito mauulit? Anong oras, anong araw? Para hindi ako mahuli sa tagpuan natin. At saka kung pwede, damihan mo na lang dahil malakas kumain ng alaga ko. Kulang na kulang ito. Napatras si Tatay Makoy nang biglang umangil ang aswang. O kumalma ka. Hindi naman kita inaano eh. Nagsasabi lang ako para malaman mo kung gaano ka kulang. Lumalaki na ang alaga ko. San naman, malaki rin ang ibibigay mo sa susunod. Huwag mo akong takutin dyan dahil kaya kitang ipapatay. Mauna na ako. Bumalik ka na rin sa lungga mo. Sa Webes magkita tayo uli sa ibang lugar naman. Doon malapit sa Pilapil, 12:00 ng gabi. Asahan ko, doble ang dadalin mo. Wika ni Tatay Makoy. Inantay pa nitong makalis ang aswang bago siya lumakad. Dire-diretso ang pagakbang na parabang hinahabol. Lumabas si Joel sa pagkakatago. Tinignan ang direksyong dinaanan ng aswang. Muling pinakiramdaman ng medalyon. Unti-unting nawawala ang init nito. Sa loob niya, nakaalis na ang nilalang. Ang ama na lamang ang kanyang sinundan, pero wala ito sa bahay. Tatay Makoy, ano bang kalokohan yung ginagawa mo? Bakit ka nakikipagkasundo sa aswang? Anong alaga ang meron ka? Bakit ka nang hihingi ng pagkain sa aswang? Ano bang tinatago mo? Wika ni Joel sa sarili. Sinubukan din niyang maghanap ng bakas na posibleng magturo kung ano ang ginagawa ng aswang. Pero wala siyang mahanap sa bahay. Wala ring makuha sa mismong kwarto nito. Binuksan niya ang bintana. Nilanghap ang simoy ng hangin. Halos magkadikit na ang dalawang kilay sa pagiging seryoso. Nang maisip ang kubo sa taniman nila ng mais, nagmamadali siyang lumabas at nagtungo roon. Pagdating, kakaibang kilabot ang kaagad naramdaman.
Nagsitayuan ang mga balahibo sa katawan at ang medalyon ay nagsimulang mag-init. Dahil sa senyales na ito, lumakas ang kutob niyang isang halimaw ang tinatago ng sariling ama. Bago siya lumapit para mag-imbestiga, sinigurado munang walang nakakita sa kanya. Kaso nga lang, pagdating niya sa bandang silong, bumungad si Tatay Makoy sa kanya. Kaagad siyang kinaladkad papalayo sa lugar. Anong ginagawa mo dito? Malinaw ang bilin ko. Hindi ka pwede sa kubo. Doon ka lang sa bahay. Mahirap bang unawain yon? Kasi tay, hindi pa ako inaantok eh. Wala ring magawa sa bahay kaya naisipan kong pumunta rito para tumulong sa pagbabantay ng mga pananim. Kayo na rin noon nagsabi na baka pumuntay makawatan dito ng mais. Hayaan niyo akong tumulong sa pagbabantay para masigurado nating walang babawas ng tanim. Hindi na kailangan. Kaya ko to mag-isa. Umuwi ka na. Bago pa ako mawala ng pasensya. Hindi mo naman siguro gugustuhin na magalit ako, hindi ba? Nagagalit kayo sa anak na gustong tumulong sa kanyang ama. Ano po bang inakatakot niyo? Kung makaasta kayo ng ganyan parang may tinatago kayo ah. Ano ho bang meron dyan sa loob? Sinikap ni Joel na pigilan ang sarili sa pagtalima sa medalyon. Lumalakas ang enerhiya nito at labis ang init. Gusto niyang pasukin ang silong kung saan gumawa ng espasyo ang ama na pwedeng pagtaguan. Kung hindi siya nagkakamali, doon ito itinago ang tinatawag na alaga. Wala akong panahon para makipagsagutan sa iyo, Joel. Ako na ang nakikiusap na umuwi ka. Kung wala kang magawa sa bahay, pumunta ka sa tiyuhin mo at magliwaliw. Total magkasundo naman kayong dalawa. Basta wag kang papasok sa lugar na ito. Maigpit kitang binabalaan ha! Lumakad ka na! Mariing wika ni Tatay Makoy. Itinulak pa si Joel upang umalis. Lumayo naman ang binata, pero minanmanan sa hindi kalayuan ang ginagawa ng ama. Kaso nga lang, hindi makita dahil sa dingding. Aktibo pa rin ang medalyon. Kahit gaano niya na gustong sumugod ay nagpigil. Kinakailangang mag-ingat dahil hindi alam kung anong klaseng nilalang ang makakarap. Wala nang nagawa ang binata. Umuwi na lamang ito ng tahanan. Pagsapit ng umaga, maagang umalis upang magtungo sa tahanan ng tiyuhin. Pero bago yun, dumaan muna siya sa ama. Ang tigas ng ulo mong bata ka. Manipis na lang ang konsensya ko para sa'yo ha. Huwag mo nang sagarin. Hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko. Umalis ka. Huwag kang magpunta sa kubo. Ilang ulit bakit ang pagsasabihan? Makinig ka naman. Eto 20 pesos. Bumili ka ng gusto mo, alis. Napabuntong hininga si Joel. Naging masama na rin ang tingin sa ama. Kung paubos na ho ang pasensya nyo, ganon din ho kayo sa akin. Kung patuloy ka pang magmamatigas, pasensya na tay. Hindi ko alam kung anong magagawa ko kung sakaling halimaw ang tinatago mo. Wika niya. Kagad siyang umalis ng taniman. Dumiretso sa tahanan ng tiyuhin kung saan nag-iintay ang ina. Napaaga ata yung punta mo. Nag-away na naman kayo ng tatay mo, ana. Pagpasensyahan mo na siya. Baka gawa lang ng katandaan. Kaya ko naman pong intindihin si tatay, pero parang sumusobra na siya. Pero wag niyo na lang po akong alalahanin. Kahit ganito naman, hindi niya ako nagagawang saktan, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Nga po pala, nasa nung si Tio Romulo, kayo lang ho yun nandito eh. Nagpunta saglit sa tindahan. Nagluluto kasi siya eh. Naubusan ng asin at suka. Nakailigan na yata ni Tio ang pagluluto ah. Dati ayos lang sa kanya ang tinapay at kape. Minsan nga saging at kamuting kahoy. Parang gusto ko tuloy matikman yung luto niya. Mamaya nga po magluluto tayo ng puto. Gawa ng kamuting kahoy. Tulungan mo ako mag-ani mamaya ah.
para may mailuto tayo. Si Mang Tomas din kasi gustong bumili kaya gagawan ko na lang. Wika ng Chewin. Kakabalik lang galing sa tindahan. Kaya pala, pagtiyagaan mo muna tong biskwit oh. Hindi pa luto yung isda, medyo matatagalan pa eh. Yan na muna ang kainin mo. Joel, samahan mo ko sa kusina. Nang maintindihan ng tingin ng Chewin, sumunod kagad siya. Bakit po, Tiyo? May dala ka bang balita? Tungkol sa aswang na nagkasala sa iyong ina. Namataan siya ni Paring Rigor sa kabilang bayan. Hindi ako nagduda dahil si pare ang nakakita sa aswang na yon nung inatake si Rosa. Joel, siguraduhin mong palagi kang handa dahil hindi nalalayong pupunta yun rito sa lugar natin. Meron siyang baka sa nanay mo. Hindi ko yung tinanggal upang balikan niya. Ito na siguro ang panahon. Tapos na siya magpalakas ng puwersa. Wag ko kayo mag-alala, Tiyo. Nakahanda naman ako eh. Hindi na rin ako makapag-antay na magawi sa atin ang nilalang na yon. Sa sandaling mag-cruise ang landas namin, hindi ko siya bubuhayin. Di diretso siya sa impyerno. Mabuti naman kung ganun. Pero wag mong hayaan na pangibabawan ka ng galit. Dahil minsan yan pa ang dahilan ng kapalpakan. Kaya ko namang patayin ng aswang. Pero mas makakabuti kung ikaw ang gagawa nun. Hindi kita bibiguin, Tiyo Romulo. Ilang buwan ang ginugol nating pagsasanay. Hindi ako makakapayag na mapunta lang sa wala ang lahat ng pinaghirapan natin. Ay kaya ang seryoso nyo naman dyan. May binabalak na naman ba kaya? Joel, Romulo. Wala naman, Rosa. Nabanggit ko lang kay Joel ang tungkol sa magaganap na sabong kasi malapit na yung piyesta sa kabilang barangay. Naghahanap kami ng manok na pwedeng ilaban. Ay nako, yan ba talaga? Alam ko na ang galawan niya. Hindi nyo na ako maloloko. Tungkol pa rin ba to sa nangyari noon? Ipagdasal na lang natin. Hayaan nyo na yung aswang. Ako ang natatakot para sa inyo. Rosa, wala ka namang dapat ikatakot eh. Magtiwala ka sa akin lalong-lalo na sa anak mo. Walang mapapahamak, sigurado yan. Wika ni Tio Romulo. Naputo lang kanilang pag-uusap dahil handa na ang hapag. Pagpatak ng 3:00, nagtungo sa taniman ng kamoteng kahoy si Joel at Romulo. Kanya-kanya silang dala ng bukag na pagsisidlan ng bungang ugat. Habang nangunguha, napansin nila si Tatay Makoy na nagmamadaling naglalakad patungo sa kung saan. Lumilingon pa, bagay na kay nahinala. Nagkatinginan ang dalawa. Parehong nagtatanong kung ano ang nangyari. Hindi kaya may kikitain na naman yung tatay mo? Hapon pa lang ah. Napaaga ata. Wika ng Chewin. Ibinalik ang pansin sa paunguha ng bungang ugat. Hindi ko alam, Tiyo eh. Pero batay sa narinig ko nung nahuli ko sila, sa Huwebes pa ang muli nilang pagkikita. Hindi ko talaga alam kung ano yung ginagawa ni tatay eh. Kung ang aswang ang kikitain niya ngayon, makakaharap niya ito sa anyong tao. Kung may makakakita sa kanila, makikilala kung sino ang taong yun. Dahil sa sinabi ng Chewin, may naisip si Joel. Kagad siyang nagpaalam at nagmamadaling sinundan ng ama. Desperado na siyang makilala kung sino ang kinakausap nito. Mababa ang nilakbay ng kanyang ama. Napapagod na rin ang binata. Masyadong paikot-ikot. At kung hindi niya naisipang maglagay ng palatandaan, hindi niya matutunton ang daan pabalik. Sa isang lumang tahanan nagtungo ang ama. Bago ito pumasok ay tumingin muna sa paligid. Dahan-dahan na rin siyang sumunod para malaman ang magaganap. Hindi mahirap ang pumasok dahil masyadong maraming butas ang dingding na pwedeng daanan. Naging maingat naman siya sa kanyang kilos
Maigpit na hinawakan ng medalyon, nagkarga ng sabulag. May kalakihan ng bahay kaya natagalan si Joel bago mahanap ang kinalalagyan ng ama. Sa kusina nag-uusap ang dalawa at dahil gawa sa kahoy ang sahig, hindi na siya nakakbang pa. Marupok at sa bawat pagtapak ay maglilikha ng ingay. At upang hindi mahuli, nagtago na lamang siya sa tabi at tinalasan ang pantinig. Hindi ko alam na may alaga ka pang uwak. Pumunta sa tahanan at nag-ingay. Hindi ko rin alam kung ano ang gustong sabihin kaya nagpunta na ako dito. Ano kailangan mo? Tanong ng ama sa isang matandang babae na nakatalikod sa kanyang direksyon. Kailangan ko ng makakain. Baka gusto mong tumulong. Huwag kang tumanggi dahil may pananagutan ka rin sa akin. Alam mo na kung ano ang pinakakailangan ko. Pananagutan. Akala ko ba kusang tulong yon, tanda? Nung lumapit ako sa'yo, hindi ako nakapagsalita dahil inunahan mo ko. Alam mo kagad ang pakay ko tapos ano? Binigay mo sa akin ang isa mong anak para alagaan. Dahil ang nilalang na yon ang sasagot sa aking problema. Tinanggap ko dahil sabi mo kusang tulong. Oo, bumuti ang karamdaman ko nung nasa aking pangalaga ng anak mo. Pero ngayon sasabihin mo pananagutan ko yun sa'yo. Aba, ang bilis mo yatang makalimot ng napag-usapan natin. Kung gusto mo ng makakain maghanap ka. Kaya ka nga naturing ang aswang at ikaw ang nagbibigay sa akin nun . Huwag mo akong subukan, Makoy. Baka gusto mong ilantad ko nangyari noon. May anak ka, hindi ba? Kasalukuyang nagsasanay sa paghiganti sa nambiktima sa kanyang ina. May kapatid din ang asawa mo na isang manggagamot na may sapat na kaalaman para pumatay ng isang nilalang. Kung hindi mo ko tutulungan ngayon, magiging katapusan mo sa sandaling magsalita ako. Teka, huwag kang magkakamali, tanda. Baka nakakalimutan mo may kinalaman ka rin sa nangyari. Kung ilalaglag mo ko, hindi lang ako mapapatay nila. Maging ikaw, magkasabot tayong dalawa, tandaan mo yan. Ikinuyom ni Joel ang kamao. Nandidilim ang paningin sa mga narinig. Hindi niya akalain na ang nangyari dati ay planado. Bumigat na rin ang pakiramdam. Gustong tapusin ng sariling kamay ang buhay ng dalawang nasa harapan. Pero kinalmahan niya ang sarili dahil nais pang malaman ang buong katotohanan. Merong pagkain dyan sa balde. Ibigay mo sa anak ko. Sa Huwebes. Kung wala ka namang ibibigay sa akin, alam mo na ang mangyayari. Wika ng matanda. Tinalikuran na ito ni Tatay Makoy. Nagtungo sa kabilang bahagi ng bahay. Kinabahan na rin siya dahil napatingin ito sa paligid. Akala niya mauhuli na pero binaliwala lang nito ang napansin. Sunod niyang nakita ang ama na may buhat-buhat ng isang balde. Galit itong lumabas ng bahay. Binaybay na ang daan pauwi. Nang siya na lamang ang naiwan sa tahanan ng matanda. Gusto na sanang sumugod pero naisip na baka mas malakas ito kumpara sa kanya dahil naroon sa baluarte. Sa ngayon ang kanyang ama ang sinundan. Katulad ng inasahan sa kubo ito dumiretso. Hindi na nagpigil pa ng sarili si Joel. Kagad niyang sinugod si Tatay Makoy at harap-harapang kinumpronta. Tay, tama ho ba ang narinig ko? May kinalaman kayo sa nangyari kay nanay. Kaya pala wala kayong balak na mahanap ang aswang na ng biktima kay nanay. Kaya pala parang nasiyahan pa kayo. Ikaw rin palang may pakana. Anong klase kang asawa? Nagulat si Tatay Makoy. Hindi malaman kung ano ang sasabihin. Pero kaagad ding nakabawi. Hindi ba sinabi ko sa'yo, bawal kang pumunta sa kubo? Ang tigas ng kukote mo, Joel. Ilang ulit ko bang sasabihin?
Kailan mo ba balak umamin, tay? Nasusuka ako sa inyo. Nakakaiya ka. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng ama na kasing sama ni Satanas. Nagawa mo pang ipagkanulo sa aswang ang asawa mo. Sa puntong ito, hindi na rin nagpigil ng galit ang ama. Nagkasigawan at naibunyag ang isa pang katotohanan na gumulat kay Joel. Manahimik ka. Matagal na akong nagtempe sa'yo dahil itinuring kitang sakit. Pero parang panahon na para malaman mo ang katotohanan at para tantanan mo ko. Hindi kita anak, Joel. Hindi ka galing sa dugo ko. Kaya wala kang karapatang magsalita laban sa akin. Anak ka ng kababata ng nanay mo. Hindi ako ang iyong ama. Naiintindihan mo ba? Nanlumo si Joel sa narinig. Hindi inasahan na malaman ang bagay na ito. Gusto lang sanang malaman ang katotohanan tungkol sa nangyari sa ina. Pero ibang katotohanan ang binigay ng ama. Tama ang narinig mo. Matagal ko nang alam Nung 3 taong gulang ka pa lang. Pero pinatawad ko ang nanay mo. Kasi akala ko, isang beses lang nangyari ang pagkakamali na yon pero hindi pala. Naulit pa ang lintik. Yung kapatid mo na pinagbuntis niya, hindi ko anak. Sinong ama? Yung dati niya rin kaklase. 2 beses ako niloko ng nanay mo. Oo, ako ang tumawag ng aswang para patayin ang pesteng rosa na yon. Pero maswerte dahil may sumaklolo. Ang lintik mong tsuhin at ang kaibigan niya. Ano? Masisisi mo ba? Kumaganti lang ako. Pero hindi sa ganun paraan. Pinagtangkaan mo ang buhay ng nanay ko. Wika ni Joel sa ama. Walang tigil na pinagsusuntok. Pero dahil may taglay siyang kakaibang lakas, hindi magawang manlaban ni Tatay Makoy. Tuluyan itong humandusay sa lupa. Dumadaing sa natanggap na bugbog. Nang masulya pa ng balde, binuksan niya at bumungad ang nangangamoy na lamang loob. Nagmamadali siyang nagtungo sa silong ng kubo at doon nakita ang nilalang na ginawang alaga ng ama. Isa ring aswang. Pero bago pa man mapuksa ay nakaladkad na. Nakabawi ito. Pinaghampas siya ng 2x2. Natamaan sa ulo kaya gano'n na lamang ang pagkahilo. Direktang bumagsak sa lupa. Bago siya mawalan ng malay, narinig niya ang ama na pinatakas ang nilalang. Nagising na lamang si Joel na nasa harapan na ng tsuwin. Nabahala ito nung sinundan niya ang ama. Hinanap siya kung saan-saan hanggang sa napadpad sa kubo at naabutang wala siyang malay. Kuya, gising na si Joel. Anak, kamusta ang pakiramdam mo? Kagad sinuri ng tsuwin ang kalagayan niya. Pinalitan nito ang halamang gamot na nakabenda sa kanyang ulo. Mabuti at hindi malala ang pinsala sa ulo mo. Nabigla ka kaya nawala ng malay Yung tatay mo ba ang may gawa nito? Marahang tumango si Joel. Sasabihin na sana niya ang nadiskubre. Subalit itinikom ang bibig. Naintindihan ng tsuwin ang ibig sabihin nito. Kaya iniba na lamang ang usapan para hindi magduda si Nanay Rosa. Joel, inumin mo ang gamot para bumalik sa kondisyon ng iyong katawan. Magpahinga ka na muna. Huwag maglikot para hindi mabinat. Rosa, bumalik ka na sa kwarto mo. Ako nang bahala kay Joel, magpahinga ka na rin. Gusto sanang manatili ni Nanay Rosa sa tabi ng anak. Pero pinilit ni Tio Romulo para mabigyan sila ng oras ni Joel. Ikaw na lamang ang naabutan ko sa kubo. Sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa ni Makoy. Huwag kang matakot na magsalita. Ako mismo ang haharap sa taong yun. Tio, ano po bang alam niyo sa nangyari kay nanay? Ang sabi ni tatay, 2 beses siyang nagloko. Kaya naging ganon ang pakikitungo niya. Talaga po bang hindi siya ang tatay ko?
Maging ang sanay kapatid ko na nasawi nung sinalakay kami ng aswang. Hindi rin galing kay tatay. Nabigla ang Chewin sa kanyang sinabi. Kaagad napaiwas ng tingin. Tiyo, totoo ho ba? Naguguluhan na ho ako eh. Hindi ko alam kung nagsasabi ba ng katotohanan si tatay o sadyang gusto niyang bilugin ang ulo ko. Tiyo, sabihin mo ang totoo. Yan ang katotohanan, Joel. Pero wag mong pag-isipan ng masama ang iyong ina. Dahil hindi niya kagustuhan ang nangyari. Biktima siya ng panggagasa. Masakit malaman pero ito ang katotohanan. Para maging malinaw sa'yo, ipapaliwanag ko ang buong pangyayari. Nung araw na namasukan bilang katulong sa Maynila si Rosa, naaktuhan niya na may kalupitan ng naging among lalaki. Ginahasa siya. Umuwi ang ina mo. Humingi ng tulong pero wala akong magawa. Malapit sa batas ang pamilya ng lalaki. Ipinagdasal na lang namin na karmahin siya. Ang pangalawa, noong naimbitahan sa karawan ng dating kaklase, nagpunta ang buong klase kaya tumungo siya pero nung nangyari, naulit ang mapait na nakaraan at doon niya ipinagbuntis ang kapatid mo. Pero hindi nabuhay dahil nabiktima ng aswang. At alam mo kung ano mas masakit? Walang ginawa si Makoy kung hindi sisihin si Rosa sa nangyari sa kanya. Sa halip na tulungan ng asawa, pinandirian pa dahil nalawayan ng ibang lalaki. Kaya nga binawi ko siya sa ama mo eh. Patawarin mo ang iyong ina kung naging bunga ka ng karahasan. Pero mahal na mahal ka niya. Mas lalong nanggalaiti sa galit si Joel para sa ama. Nakaramdam ng awa para sa ina. Nanikip ang kanyang dibdib. Bumigat ang kalooban. Kilala niyo ho ba yung demonyong gumawa nun kay nanay? Gusto ko silang patayin. Sinagot na ng karma ang dati niyang amo na aksidente. Patay na. Ang kaklase niya wala na rin. Ako mismo ang pumatay. Sa galit ko hindi ako nakapagpigil. Inabangan ko sa daanan at doon ko ginilitan ng leeg. Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko dahil mas masahol pa siya sa demonyo. Wika ni Tio Romulo. Mababakas ang galit sa boses nito. Kung ganon, Tio, wala na pala tayong problema sa dalawang yun. Si tatay na lang at ang kasabwat niyang aswang. Sila ang kailangang tugisin. Kasabwat na aswang? Anong ibig mong sabihin? Tiyo, noong nalaman ni tatay na hindi niya anak ang ikalawang pinagbubuntis ni nanay, kinain siya ng galit. Ang sabi niya nagtawag siya ng aswang at tinuro si nanay. Anong klaseng asawa ang gagawa ng ganung bagay para sa sariling kabiyak? Makoy, isa kang demonyo. Ano pangalan mo, Joel? Sabihin mo sa akin at baka ako pa mismo ang papatay sa taong yun. Nasundan ko siya. Nakita ko matandang aswang na kinausap niya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit parang iniligtas pa ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pakikipagkasundo at pag-aalaga ng isa pang aswang. Sa kabilang bayan ko sila nakita. Doon sa lumang bahay. Kung ganun, ibinenta ni Makoy ang sarili para maisalba ang konting problema. May sakit sa atay ang tatay mo dahil sa labis na pag-iinom. Binalot ng takot siguro kaya kumapit sa patalim. Sa tingin ko, pinasahan ng sumpa ang iyong ama. Mawawala ang karamdaman pero magiging aswang kalaunan. Sa ngayon hindi pa umiepekto. Pero darating ang takdang panahon. Hindi talaga nag-iisip. Mahina ang utak. Tiyo, bukas sa bukas tutugisin natin silang pareho. Baka makatakas pa sila. Yun nga ang gagawin natin, Joel. Pero may gusto kong linawin. Handa ka na bang kalabanin ng iyong ama nang walang pag-aalinlangan? Natigilan si Joel. Nasamid ang dila. Matapos timbangin ang lahat ng nangyari, sinagot ang Chewin. Tiya,
Mapapatawad ko si tatay kung patas ang kanyang laban. Kaso nga lang meron siyang isiningit na nilalang na naging dahilan ng kamatayan ng aking kapatid at kamuntikan pang madali si nanay. May pananagutan pa rin siya. Kung sakaling hindi ko kaya, kayo na po ang bahalang pumatay sa kanya. Naiintindihan kita, Joel. Ngayon magpahinga ka muna. Bukas na bukas, hahanapin natin ang aswang at ang tatay mo. Sabay natin silang papanagutin. Inilaan ng magtiyo ang gabi para makapagpahinga upang malagay sa kondisyon ng pag-iisip at katawan. Pagsapit ng kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, tinungo nila ang tahanan ni Tatay Makoy. Tamang-tama ang kanilang pagdating dahil naabutan nila itong pinapakain ang alagang aswang. Bilisan mo ang pagkain dahil kailangan nating umalis bago sumikat ang araw. Hindi ka na pwede dito. Maging ako dahil paniguradong susugod si Joel at ang kanyang nagmamagaling na tsuwid. Hindi ko napigilan ang aking bibig. Nasabi ko ang katotohanan. Bilisan mo na! Kulang pa ba yan? Ay naku naman. 2 aswang ang tinumba ng nanay mo para lang may makain ka. Tapos ngayon kulang pa rin. Maging si Tio Romulo ay nagulat sa nasaksiyan. Aminado siyang kakaunti lang ang kaalaman pagdating sa aswang. Pero hindi niya akalain na may uri ng nilalang na kakainin ang kanyang kapwa. Bago matapos ang paghahanda ni Tatay Makoy sa pag-alis, pumasok na sila. Dumiretso ang chewin sa aswang. Kaagad itong pinagsasaksak. Kompleto naman ang kanyang dala. Sapat na ang langis at patalim para putulan ito ng hininga. Masyadong mabilis ang pangyayari na ikinagulat ni Tatay Makoy. Anak Dag, paano? Bakit mo pinatay? Hayop ka. Kahit kailan, pakialamero ka talaga. Maya ka, Makoy. Ikaw pa ang may ganang magalit, gayong ikaw ang may kasalanan dito. At sa tingin mo ba, sinulsulan ko si Joel? Para malaman mo, siya mismo ang lumapit sa akin upang maipagiganti ang ina na hindi mo kailanman magawa dahil isa kang duwag, makasarili at demonyo. Tangkang susugurin ni Tatay Makoy si Tio Romulo, pero hinarangan kagad ni Joel. Sinuntok sa mukha ang ama. Tama na, tay. Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo? Sa ginawa mo, wala kang pinagkaiba sa kanila. Isa kang halimaw. Demonyo! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para mapalaki ka, mabihisan, mabigyan ng tirahan, ito ang igaganti mo. Pasalamat ka nga dapat. Tinanggap kita kahit alam kong anak ka ng iba. Wala kang utang na loob. Kailanman hindi ako tatanaw ng utang na loob sa taong nagpahamak sa aking ina, pati na rin sa aking kapatid. Mas masahol ka pa sa demonyo! Wika ni Joel. Binugbog ang ama sa labis na galit. Hindi siya inawat ng chewin dahil nais pa din itong matauan si Tatay Makoy sa lahat ng kasamaang ginawa. Nang bumulagta na ito sa sahig, doon lamang siya tumigil. Bagsak na yan, Joel. Tama na. Siguro naman natuto ka na, Makoy, dahil kung hindi, ako ang tatapos sa'yo. Maswerte ka pa dahil ngayon ko lang nalaman ng kademonyo ang ginawa mo sa aking kapatid. Dahil kung noon pa, malamang naaagnas na ang katawan mo sa kabaong. Pinagpala ka pa rin ng pagkakataon, pero mukhang matatapos na rin ang buhay mo. Sa pagkakaalam ko, kapag binigyan ka ng aswang ng kailangang alagaan, kapag namatay ito, ganun din ang kanyang amo. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang aswang na kasabot mo? Magsalita ka habang may hininga ka pa. Patawad. Patawarin niyo ko. Hindi ako nag-isip Dala lamang ng galit kaya nagawa kong ganitong bagay. Joel, patawad anak. Romulo, tulungan mo ako. Gamutin mo ako.
Wika ni Tatay Makoy. Kung ako lang ang magpapasya, papatayin kita. Pero dahil mahal ka ng aking pamangkin at iginagalang ko ang kanyang desisyon, siya ang tanungin mo. Joel, pagbibigyan ba natin ang hayop na to? Muling natahimik si Joel. Nag-iwas na rin ang tingin. Emosyonal nang makita ang kalagayan ng ama. Kahit alam na hindi niya ito tatay, hindi pa rin niya may pagkakaila ang pagiging ama nito sa kanya. Naging totoo sa pag-aalaga at pagtugon sa pangangailangan, kaya naging mahirap ang desisyon. Hindi siya makapagsalita. Huwag mo nang pilitin, Joel. Sagot ko ng isang to. Siguradong naguguluhan ka, kaya hayaan mong ako ang magpasya. Marahang tumango si Joel. May tiwala siya sa Chewin, kaya ipinagbahala na lamang niya rito ang magiging kapalaran ng ama. Makalipas ang 2 araw, hindi pa rin mawala sa isip ni Joel ang nagdaang nangyari. Hindi na rin nila hinanap ang matandang aswang na kasabwat ng ama dahil nakalis na ito. Wala na silang naabutan sa lumang bahay. Samantalang si Tatay Makoy naman, ginamot at ngayon nagpapagaling na sa mismong tahanan ng Chewin. Ang lalim ng iniisip mo, Joel. Yung pa rin bang inaalala mo? Nabigla lang po ako sa lahat ng nangyari pero kinakaya ko naman. Hindi magtatagal. Dahan-dahan ako makakabalik sa dati. Sa ngayon parang gusto ko munang makapag-isip-isip. Tiyo, maraming salamat po ha. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko magagawa yun. Hindi lang ako nailigtas nyo, maging si nanay rin, pati si Tatay Makoy. Hindi naman pwedeng pabayaan ko na lang kayo. Magkapatid kami ni Rosa. Pamangkin kita. Isang pamilya tayo. Gagawin ko ang lahat para sa inyo kahit kamatayan pa ang maging kapalit. Nga pala, tatagal pa ng 1 linggo o higit bago bumuti ang kalagayan ng iyong ama. Sa lakas ng kamao mo, pati yung buto sa tagiliran na bali eh. Napuruan din yung kalibang mata pero huwag kang magalala. Sisikapin kong mapagaling si Makoy. Sobrang bait niyo po. Ang laki ng kasalanan ni Tatay Makoy sa inyo. Pero ginawa niyo ang lahat para magamot siya. Hindi lang ang pambubugbog ko, maging ang sumpa ng aswang. Nagawa niyong maputol ang koneksyon ng nilalang sa kanyang buhay. Nailigtas niyo siya. Maraming salamat po, Tiyo Romulo. Pagpalain ka ng may kapal. Hindi ko rin alam kung bakit hanggang sa isip lang yung pagtatangka ko na patayin si Makoy. Kung tutusin, dapat lang sa kanya ang kamatayan sa kasamaang ginawa niya. Pero sa tuwing may isip ko si Rosa at ikaw, ang lakas ng hatak ng pagmamahal ko sa inyo, kaya naiwasan kong tapusin ang buhay ni Makoy. Hindi ko pa nakausap ang nanay mo, kaya ikaw na munang tatanungin. Matatanggap mo ba uli ang tatay mo? Tiyo, hindi na. Napapatawad ko siya pero hindi na matatanggap bilang ama. Hindi dahil hindi siya yung tunay. Masyadong masakit ang ginawa niya kaya wag na lang. Pero hindi pa rin mawawala ang respeto at paggalang ko. Dahil bali-balik ta rin man ang mundo. Siya ang nagpalaki sa akin. At hindi ko pwedeng baliwalain yun. Matapos ang kaganapan, pinili pa rin ni Joel na magpatawad. Malaki ang naging kasalanan ni Tatay Makoy sa kanyang ina. Pero hindi may tatanggi ang nagawa nitong kabutihan. Nang gumaling na ang ama, bumalik na ito sa tahanan at namuhay ng mag-isa. Napatawad na rin siya ng asawa, pero hindi na pinilit pa maging buo. Dumadalaw rin naman si Joel subalit mahalata ang pagdistansya. Hindi niya rin masisisi. Ipinagpatuloy ni Joel ang natutunan mula sa Chewin. Sa paglipas ng panahon mas lalong nadagdagan ang kanyang kalaman pagdating sa usaping aswang. Naging kampante ang Chewin dahil buo na ang tiwala sa pamangkin. Hindi pinipigilan sa anumang oras na gawin, lalo na kung papatay ng mga nilalang. Sa tuwing aalis para manugis, inaabangan niya ito at inaantay ang pag-uwi.
Sa simpleng kilos ni Tio Romulo, mas lalong napagbutihan ni Joel ang tungkulin. Masalimuot man ang naging buhay, ngunit ito ang ginamit na inspirasyon ni Joel upang tumulong sa ibang tao. Ginamit niya ang sakit ng kapalaran bilang inspirasyon na tumulong sa iba.